Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ay yung second half ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Asa na yun? Wala, nasa na yun? Pakicheck na lang po. General reading tayo Scorpio, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun para magka-idea rin kayo mga bagay o sitwasyon na need mong maiwasan, mabago yung decision mo, or mga magkaroon ka ng idea, di ba? Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, gusto mo marinig, sorry, hindi po itong channel na ito ang para sa iyo. Love the love. Give the love. Ano ito yung love? Siguro may tao na magbibigay ng pagmamahal pagdating sa iyo, or ikaw ang bibigay ng pagmamahal pagdating sa kanya. And syempre, meron tayong May, no? May mga pagbabago na magaganap sa buhay mo. Also, May kasi is, baka may kakilala kang May, o kaya is, May kasi is a 5. 5 hours, 5 days, weeks, months, or by May. Maring nahandun yung iba sa inyo is may kakilala kang May is may kaarawan, or may mga bakasyon, no? Pwede magpupunta kayo sa sa may mga sakura or cherry blossom na bansa, o kaya doon ka nakatira sa may mga cherry blossom o may mga sakura. Iniisip ko na may cherry blossom. Sakura, yan. And also, is, andito rin yung sitwasyon, pagsasamay ko si Love, tsaka ito si May, is, alam mo yung nandun ka sa point na you are go to the flow of the situation. Ibig sabihin, halimbawa, kung sa relasyon to hindi ako magsasalita kung ano yung papakita mo sa akin, yun din ang papakita ko sa'yo. Parang ganun. O kaya nandun sa, basta mag-go to the flow ka, nandun sa point na yun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Halimbawa, kung may gusto ka o may nililigawan ka or may mga gusto kang action na lang, may mga gusto kang action na trabaho man niyang kaperahan, hindi ka magbigay ng effort doon. Parang hahayaan mo lang yung sitwasyon na mangyari yun. Ganun na nakita ko sa iba, ha? At maaaring iba sa inyo involvement kayo with the law. Kanya, maaaring may mga sitwasyon din ako na nakikita na may mga bagay kayo na gusto nyo action na, gusto nyo ng clarity, mga ganyan. Or may mga bagay na tinitimbang nyo talaga. Kung ano man yan, baka may mga related to a law talaga, no, sa iba sa inyo. May mga kaharapin kayo ng mga judge, mga ganyan. And syempre, ayaw nga, married. Okay, what comes sa married? Kasi we have the love and the married, and yung sitwasyon na sana wag ka naman pumasok sa mga third-party connection, di ba? Hindi rin maganda yun. Or if you have naman din, sa sitwasyon na yun, you need to choose. Kumbaga, andito yung sitwasyon na order in the court. Di ba? Kailangan ganun. And then also, if lang naman, di ba? And when it comes sa married din kasi is, there's a commitment situation, ano, ako nakikita sa iyo. Yan, may mga commitment, either this is a business, trabaho, or mga bagong connection man yan, or sa mga marriage situation, baka may mga pupuntahan ka na celebration, mga marriage situation, mga ganyan, mga pag-uusapan about related to kasal, sa mga connection, pwedeng nahanto sa point na yon. And we have the March. March kasi is a 3. Hours, days, weeks, or months man yan, or by March, or nangyari na, or mangyayari pa lang, ha. Nandun yung point na makakaramdam ka ng mga lungkot. Pwedeng malolo energy ka, pwedeng magkakasakit ka, o masama yung pakiramdam mo, o pagod ka. O iba sa inyo is mga bagay ka na mapaiisip ka. Pwedeng lungkot o mapag-iisip ka. Pwedeng makakaramdam ka ng boring, yung mga ganun sitwasyon. Or may March is may taong kakilala mo na may birthday ng March. O may mga something happen in March na days, weeks, months man yan na hindi ganon kasigla o hindi ganon kasaya.
pwedeng nandun sa point na yun. O pwedeng when it comes to your connection, magkakaroon ka ng mga hindi pagkakaintindihan, disappointment, dissatisfaction, pwedeng nandun sa point na yun. Dealing or relationship with an older woman. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, or a person na connected sa'yo. Yan, commitment kasi. O kaya sa business, o katrabaho, pwedeng nandun sa point na yun, ano? Pwedeng siya yung magkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, disappointment, or lungkot, or kung ano man yan. O siya yung may sakit, kung if ever, vice versa, no? Or maaring siya yung kukonek sa'yo na yung ganun-ganun, di ba? Kung may sabihin siya, baka magsasabi siya ng mga problema niya sa buhay, niya pinagdaanan niya sa buhay, pwedeng ganun. O may mga ikalulungkot, pwedeng ganun. Or maybe this is you, ha? Yan, nakikita ko dito. Kung sino man iyan, kung sino man itong si older woman. Older man na yan. And new opportunities, possibilities, and path opening. May mga mag-o-open sa'yo. O may mga nag-o-open sa'yo na opportunities. Kung di sa love life, may nag-o-open sa'yo pero hindi pwede kasi may third party or may connection na. No? Or sa iba naman sa'yo, when it comes to opportunities, then, or kung ano man yung mag-o-open na path na yan, pwedeng related itong older woman. Pwedeng iba dito is kasama sa trabaho na bago, or bagong project, bagong idea, bagong work, ganyan, or mga ka-business partner man yan, or mga makikilala mo tong older man na to. Pwedeng nandun sa point na, or itong older man na to, ang magbigay sa'yo ng opportunities, or maybe ikaw ang magbigay ng opportunities with someone. Kasi andito rin si Mayrid. Ay, take care, enemies are working against you. Ayun na nga. Magkakaroon, mukhang may trouble dito May mga struggle situation ka, no, Scorpio, kasi is, andito si Panicky. Diba? Ibig sabihin is, yan dito yung kalungkutan talaga. Magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, dissatisfaction, mapifeel reject ka, or mapifeel disappointment ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Kaya nandito rin si March. Pwedeng na doon yung point na akala mo yun na, hindi pala, akala mo. But you need to be very careful, ano? Kumbaga, handun din kasi yung point na wag ka masyadong mag-commit sa isang sitwasyon na ang kalalabasan is sadness or disappointment or negative outcome, 'di ba? Yung hindi magandang outcome. Kasi pag magpo-force ka doon, ikaw din magsasuffer or ikaw rin yung ma-stress diyan, 'di ba? Or sa iba naman sa inyo is kumbaga may mga opportunity na dumarating o may mga mag-open opportunity and then makakasalamuha mo si Bat itong, 'di ba? O kaya naman is when it comes to love life o kasama sa trabaho man 'yan or connections mo man 'yan o nasa paligid mo man 'yan, mag-ingat ka kasi may mga tao na enemies na nagwo-work against you. Ingat pa rin. Or maybe itong tao na tong matanda na to ang paniki, 'di ba? O baka iba sa inyo makakita kayo ng paniki. O kaya naman mag-ingat din kayo sa paniki kasi nandito si March. Kasi o kaya mag-ingat kayo sa mga sakit, ha? Kasi may ano rin siyang sakit, 'di ba? Dalang sakit ang paniki. Kaya ingat pa rin kayo. Or pwedeng kung may sakit baka dito magagaling sa older man or someone is connected sa iyo, 'di ba? Pero ingat ka or someone. Sana wag naman. Pero paniki kasi is ano yan lucky naman siya pag pumasok kasi siya sa bahay mo ng kusa. Tapos lalabas din siya. Lucky yan, ibig sabihin may blessing na darating sa iyo. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may dalang ano yan, sakit. Kasi nandito si March, dalawang tao. Dealing or relationship with a man. Kaya dito, pwede iba dito, third party to, no? Babae man yan o lalaki. O kaya iba dito, may mga commitment situation na maaari magkakaroon ka ng dalawang connection sa dalawang lalaki na pwedeng ito is hindi kayo magkakaintindihan at hindi magiging maganda yung outcome. Or pwedeng itong dalawang lalaki na to, or lalaki man o babae na yan ang may masamang pakay o balak sa'yo, or baka isa ka dyan sa lalaki na yan, diba? Vice versa natin. Or kung sino man yung lalaki na to, ipasok mo na lang din. Pwede niya siya yung love triangle. Sabay ganun natin. Basta nasa inyo pa rin yan. O kaya yan yung mga connection mo, yung dalawang lalaki na yan. Pwedeng kapatid mo yan, pwedeng kamag-anak mo yan, pwedeng isa sa kanila magulang mo. Kasi kaya isa sila sa involved when it comes to a law. Diba? Pwedeng isa yun sa mga ganun.
energy ni Scorpio. Or isa yun sa may mga may sakit. Diba? Kung sino may mga kung sino sa kanilang dalawa. Yun, ingat na lang din. Magpa-check up kayo ha. Kasi andito rin kasi si Love. Lagay nga natin yan, si Love at saka si yan. Energy ni Scorpio. Ano po yan? Energy niya. Oh. Okay, when it comes, okay, I see. Okay, energy mo. Energy mo, medyo, may depression ako nakikita sa'yo. Scorpio, sorry hindi ko alam in what way. Pwedeng nagkakaroon ka ng depression kung saan man yung aspect, sa trabaho mo, sa connections mo, sa business mo, sa pera mo, o sa ibang aspeto ng buhay mo. Yan yung nakikita ko sa inyo. Basta may depression or may mga insecurity situation. Pwedeng ikaw or someone, ganyan. May negativity no? Ako nakikita what comes in this energy. Andun yung ano rin, parang may mga sitwasyon na male-let down ka. Hindi ko alam may what way. Kaya handun rin si March at si Bat siguro. Yun. Parang you feeling let down, you feeling parang mapupunta ka in a dark place situation na medyo mahirap, parang ganun. Or stressful, mga ganyan, siguro. Sa iba sa inyo. And then, ang energy rin nakikita ko sa'yo dito, may sitwasyon na para sa'yo hindi pa tapos yun. Nandun ka sa point, hindi ko alam bakit, ano ba yun? Kaya dito rin siguro si Gavel. Yan, parang may, basta may isang sitwasyon na hindi unfinished sa'yo, para sa'yo. Kaya naiisip mo yung sitwasyon na yun. Nandun ka sa point na yun. Sa iba naman sa inyo, stable ka naman. Stable naman yung nakikita ko sa'yo, hindi ka naman naghihirap. Nakakain ka naman, may blessing naman, di ba? Yun lang yung mga nakikita ko. Yan, makakaramdam ka ng mga pananakit ng likod, balikat, bato, balakang, yan. Yun nakikita ko sa'yo. May mga unfinished business ka dito sa'yo, ha? Yan na nakikita ko sa'yo yung energy. May nga nakapagpapa-fire sa'yo. Hindi ko alam in what way. Ganyan. Pwedeng, basta kung saan yan, may nakakapagpa-fire sa'yo. O kaya naman, baka naman na meron kang high blood ka ba? Kasi low energy. Sana hindi ka high blood. Kaya baka may mga, kung anong pananakit dyan. Ingat na lang kayo sa ano nyo, no? O kaya kung wag ka masyadong magagalitin kasi andito si Bat tsaka si Gavel, di ba? Baka mamaya maging cause yan ng sakit sa'yo. Basta be calm lang, ha? Parating kay Scorpio. Ay! Mariko, biglang alam mo yung, sorry, yung ulo ko parang gumano, no? Parang nabiyak. Ano ba yan? Ano ba yan, ate? Sorry. Parating po kay Scorpio. Anong ibig sabihin? Okay. May nakita ako. Parating sa'yo. Okay. Parating sa iyo. Okay, parating sa iyo is may nagmamatsyag eh. Ikaw ba? Nagmamatsyag ka? Vice versa tayo kasi wala nang pangalan mo sa akin. May nagmamatsyag. May taong nagmamatsyag. Pwedeng ikaw or someone. Yun ang nakita ko. Parating sa iyo, there's a burden. There's a struggle, burden, stress, situation ako na nakikita sa iyo. Pero pilit kang nagpapakatatag sa sitwasyon. May mga bagay din na hindi mo kayang ma-accept o hindi mo ma-accept. Yun ang nakikita ko sa iyo. And also, may paghihintay rin na parating. Hindi ko alam kung may hinihintay ka o basta may paghihintay. Ang nakikita ko rin dito is may pagtulong.
maaring may bibigyan ka ng tulong o mahihingi ng tulong. Also, nandun yung you speak out in a situation, hindi ko alam in what way, parang mag-i-speak out ka sa isang sitwasyon na na parang masasabihin mo yung gusto mong sabihin. Pero sana, pag-isipan mo kung makakagod ba siya or hindi, no? Para ingat-ingat din tayo. And then also, parating sa'yo is, may mga kasiyahan naman ako na nakikita dito sa'yo. May mga abundance, success, happiness, or pwede may mga nakakausap ka, o may mga movement ako na nakikita na nagugustuhan mo, or may mga nangyayari or dumadating na nagugustuhan mo, pwedeng ganon, no? Kaya nakikita ko yung saya mo, ganyan. Sa nakita ko sa'yo dito. Sa iba dito is increasing. Hindi siya ganun kalaki, but there's an increase happen when it comes sa kaperahan. No? Hindi siya ganun. At least may increase, di ba? And then, ang nakikita ko pa rin sa inyo is yung mga union. Ganyan. Pwedeng family, yan, mga connection mo, may mga union situation, parating. Meron kang biglaang sitwasyon na maaring ito is gusto mong, hindi ko alam kung sinasabi mo ba siya or gagawin mo ba siya, kasi nandun ka sa point na you want something clarity or handi yung point na may mga bagay ka na gusto mong itama or actionan mo man yan or may mga bagay na gusto mong i-recover, nandun ka sa point na yun. Hindi ko alam in what way siya sa nakikita ko dito. Yun, may mga, siguro sa iba, may mga gusto mong sabihin, gusto mong, basta kung anong clarity or ang mga sinabi ko kanina. Yun, ang nakikita ko sa iyo dito. May good news naman ako nakikita sa iyo. May sabihin, may good news na parating. Sa ano to? March to. Sa tingin ko, March to darating sa iyo. Yung good news na yun. Sa iba sa inyo, after 3 weeks, 3 months, ganyan, darating yun. Or pwedeng nangyari na sa iba. Dapat iwasan ni Scorpio. Okay, dapat, ano ba yan? Ano ba yan, ate? Okay, dapat mong iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan yung masyado ka magmadali sa mga bagay-bagay o yung madiliin ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi pwede siya maging cause of bad outcome. Ganyan, di ba? Kumbaga isipin mo, kumbaga natin sa point na slowly but surely, nandun sa point na yon. Iwasan mo yung mga poot, galit, being a possessive, or yung mga taong possessive, mga conflict, iwasan mo yan, yung mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, yan, o yung mga ma-imbalance ka, yung maging selfish ka, or mga taong selfish, mga tao na hindi same page sa inyo, sa'yo, iwasan mo na lang yun. Kasi kung makipagtalo ka pa, wasting time, di ba? Kung hindi mo naman gusto, edi ikaw na lang di umiwas. Ganun lang yun, Diyos ko po. Hindi mo na kailangan makipag-discussion. Di ba? Iwasan mo, syempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng pagpapabaya. Sa lahat, as in sa lahat. Ganyan. Sa sarili mo, sa iniinom mo, kinakain mo, sa mga makakasalamuha mo, sa mga kasamahan mo. Basta kung makakasalamuha, kasama na yun. Being a bitter o mga taong bitter, iwasan mo yun. Ma-stagnan ka. Being a cold or yung mga taong cold, iwasan mo yun. Tamarin o yung mga taong tamad, iwasan mo rin yun. Yun. Iwasan mo na mas stagnant ka, na hindi ka mas maging very understanding. Kasi the maturity is needed, no? Maturity is needed in this situation, sinasabi dito. Be understanding. Yan, wag matigas ang ulo, iwasan mo yung matitigas ang ulo, ganyan, or makipag-competitive, o kaya is maging responsable, or irresponsibleng tao, yan.
ma-4 of decision making ka, yan, iwasan mo yan, ha? Pag-isipan mong maigi. Ay, anak, dun anak, kaya pala basa. Ako parang basa yung, parang basa ka. Mayroon palang ano, may umiihi, may pupupo na pala sa anak ko, sa braso ko. Sorry, Tingnan natin ang love mo. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Scorpio in love, vice versa. Uy, parang may humiwalay or lumayo to. Love. Kung ikaw is aba, the Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune. Okay, kung single ka. Okay. Kung single ka, medyo complicated to May maaaring itong tao na, vice versa tayo vice versa kasi hindi ko talaga binanggit yung pangalan mo. Either itong tao na to is mas bata sa'yo, or itong tao na to is totally matured enough. Matured enough. Sabi ganun Or nahandun yung point. Depende sa matured enough. Depende yun. Sabi ganun. Kasi hindi ko naman kasi binanggit yung pangalan mo. Gahan doon sa point na yon. Pero masyadong complicated yung sitwasyon nitong connection na to. If ever, no, na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Medyo stressful. Hindi ko alam why. Basta doon sa point na yun na medyo stressful ito. Kasi hindi kayo parang para kasi sa kanya is, maybe vice versa, may pagkamakasarili or nahandun yung point na kailangan ikaw lang ang makinig sa kanya. Or vice versa. Medyo complicated nga, di ba? Medyo ayoko rin ng ganito. Kung ganito to. Or baka ikaw ito, Scorpio. And then, kung kayo naman is nagkahiwalay ng tao na ito. Nagkahiwalay kasi nagkanya-kanya na kayo ng ng tinahak na situation. Yes, there's a heartbreak or nahandun talaga yung point na isa sa inyo is nagkaroon na ng interest sa iba. Pwede rin na ito is, iba sa inyo is namatay. No, kasi this a direction or a wheel of fortune. Yung iba sa inyo is nagkaroon siya ng interest sa ibang tao. Kumbaga, nagkaroon ng paglalaro, no? Na doon sa point na yon. Dumating na rin kasi yung point na napagod yung isa. Maaring ito yung tao na to is may connection siya or may family na rin siya or nagkaroon na siya ng family this time. Napasok ka lang sa third party relationship. Nakita ko naman, masaya ito pero may pagkasakim. Itong tao na to, no, Scorpio. Kasi may pagsisinungaling ako nakikita dito. Hoping, hindi lahat kayo or vice versa. Yun na nakita ko. Bakit ate? Boom boom. Kasi ang nakikita ko sa kanya, parang kailangan siya lang yung magsha-shine or siya yung tama, siya lang, lahat ng sabi niya kailangan tama. Pero hindi. Kasi may pagsisinungaling dito. Pero ipapakita niya sa'yo na siya yung tama. Ayun, ang hirap naman ng connection mo. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, bago lang ba kayo nito? Pwedeng LDR kayo, no? Kung matagal na kayo nitong tao na to, kung matagal na kayo ng tao na to is, at wala naman kayong third party connection, maaaring isa sa inyo is may pagka-immature, or pwedeng isa sa inyo is bata talaga, mas bata, ganon. Pero ang nakita ko, may kanya-kaya kayo, either LDR kayo, or may kanya-kanya lang talaga kayo na tinatahak na sitwasyon. Pero ang nakikita ko dito sa isa sa inyo is may pagsisinungaling. Kaya nagkakaroon ng emotions. Hindi ko alam in what way. Pwede kasi na kung nagkakaroon talaga ng pagpi-playing or medyo immature talaga, yun ang mahirap, 'di ba? Kasi mahirap makinig yung mga immature na tao. Or nandun yung point sa iba sa inyo is, isa sa inyo is may pagsisinungaling or may sikreto. You need to trust your intuition dito sa sitwasyon. Pero kung alam niyo naman na wala kayong third party or ano man yan, yun nga, isa sa inyo ay medyo immature.
Handun kayo sa point na dan. Yun lang ang inyong ano. But may mga unexpected situation. Ako na nakita sa relasyon na to. Unexpected a blow of emotion. Mga disappointment, intense, kalungkutan, hoping hindi separation, mga separation kasi iba, depression, hindi pagkakasundo, yan, unhappy, mga kung ano man yan na heartache or pain, mga emotional pain, ganyan. Pwede hindi pagkakaintindihan talaga. Money ni Scorpio. Okay. When it comes sa money mo, pagdating sa money mo, there's a recovery situation na magaganap mo mangyari. Magkakaroon talaga siya ng pagbabago this time. Kasi you're doing your best naman. Marami ka namang ginagawa talaga. Maring busy rin kayo or hindi ka naman talaga natitenga sa nakikita ko sa'yo or hindi talaga ginagawa mo talaga yung lahat. Binabalanse mo yung lahat. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pagkocontrol and balancing sa pera mo. Diba? Kaya nagiging maayos siya. Kahit mahirap, pero organize ka. It's very good yun, di ba? Sa nakita ko. Tapos iba sa inyo is, may mga sitwasyon na gagawin ka ng mga multitask, multiple priorities, or maybe you are busy na makakatulong yun sa iyong kaperahan. Yun na nakikita ko sa'yo dito. But there's a recovery. Yun. Kasi hindi yung pagpo-full mo dun sa sitwasyon na ma-recover yun o maisaayos yun eh. Yun na nakita ko sa iyo. Kumbaga nagkakaroon ng mga transformation situation. Kumbaga doon din yung iba sa inyo may mga mag-open pa na door para sa iyo, no? Maaring depende na lang yun sa iyo kung papasok ka doon o hindi eh. Maaring makakatulong yun sa iyong kaperahan. Pwede yun is idea mo, di ba? Pag pinursu mo yun, magiging more on success. Yun. Ang nakita ko dito. Another message, may nakikita ako na hospital. Hindi ko alam in what way. May hospital ako nakikita. Oo. And then, hospital doctor, or either pagpapacheck up siya, or rehabilitation. Yung mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita dito. Ikaw, a part of the family? Yun. Advice. Okay. When it comes sa advice, pagdating sa advice is, you need to learn to grow, no? Ibig sabihin, kailangan mo rin makipagsalamuha sa ibang tao kasi mas marami ka rin matututunan sa kanila na paano mag-growth pa sa buhay. Yun ang sinasabi dito. Pero ang sinasabi rin dito, ba't isipin mong maigi rin yung mga sitwasyon na pwede mong tahakin. Kung tama ba o hindi. Ano yung advantage and disadvantage. No? Basta ang sinasabi lang dito is huwag kang mai-imbalance palagi. Huwag kang magkakaroon ng mga sitwasyon na salungatan. Yan. Huwag mong mamadaliin. Pag-isipan mong maiki ang lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. Sasabihin mo man yan, focus mo man yan, didesisyon mo man yan, imumove mo man yan. Basta, don't rush, no, ang sinasabi dito. And yun nga, yung mga hindi pagkakasundo and then pagtatalo yan. Tsaka yung sobra-sobrang paglabas ng pera din, if ever, no, medyo balansehin lang. Iwasan mo, syempre yung hindi mo evaluate yung mga bagay-bagay, di ba? Yun, magkaroon ka ng pag-evaluate. Don't compete yourself in a situation na pwede maging bad outcome. And try mo lang na be happy. Kung kailangan mo magsaya ka. At kung kailangan mo ng joy, connect ka sa mga tao na pwedeng maging masaya ka. But wag kang masyadong pero depende yan sa'yo. Nasa sa'yo kasi yun, no? At pag-isipan mo maigi. Basta yung ina-advise sa'yo, pag-isipan mo maigi yung mga action and movement and mga talking mo lang, no? Yun ang sinasabi sa inyo. You need to use your head when making a decision. Don't rush. Don't rush. Bulol ba si ate? Sorry Yun.
Arigato namaste. God bless.